Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Alam mo, kung bobo ka, no? Sisihin mo si Duterte kung bobo ka. Alam niyo kung bakit? 2024 na ngayon. Si Duterte, June 2022 pa lang, hindi na presidente. Kayo napakakikitid. Alam po ninyo, kami naman, naging Pangulo po si Pangulong Duterte. Never nyo po kaming naringgan. Kami pong mga supporters ni Pangulong Duterte, never nyo po kaming naringgan na pag may problema, malalaki po problema nung panahon ni Duterte. Super lalaki. Wala po sa katiting tong problema nito na hinaharap natin ngayon. Pandemya, sari-sari sakuna. Wala pa nga tayong sakuna eh. Swerte talaga eh. No? Swerte. Doon po, ilang bulkan yung pumutok. Ilan pong bagyong super bagyo ang dumating. May pandemya pa. Buhay pa tayong lahat. Pero never nyo po kaming naringgan, mga hinayo pa kayo, never nyo po narinig sa mga Duterte supporter na kasalanan to ni Pinoy. Na si Pinoy may kasalanan nito. Na si Pinoy ganun. Nilulutas ng Pangulo namin kung ano man yung problemang nasa harap. Pwede ba tigil-tigilan nyo na yung kasasabi na nagkaroon ng landslide, kasalanan ni Duterte. Kailan nagka-landslide? 2024. Nagkaroon ng worst time traffic, kasalanan ni Duterte. Ngayon 2024. Eh, di si Duterte ngayon 2024. Yan lang ang problema. Lulutasin niya. Simple lang pala eh. Okay na. Walang katotoran. No? Ganyan po pag mahina talaga yung nakaupo. Yun lang. Isinisisi sa dati. Hindi ba kayang lutasin? Baka naman kayang lutasin. Kung hindi nyo po kayang lutasin yung mga simpleng problema, huwag nyong isisi sa dati. Dahil kayo nakaupo. Mga bugok. Ito pa isa. Paalala ko lang no, sa mga anti-Duterte, ang nakaupo po ngayon sa Malacanang Marcos, huwag na. Simple lang naman yung problema na eh. Okay, isa pa. Etong bobo na si... Oo, bobo ka, Mike Abe. Ang tapang ni Mike Abe. Bakit ba nagsitapang itong mga to? Ang tatapang lahat eh. No? Kinakantsawan yung mga senador. Bistado na raw yung mga senador. Politika lang daw. Kaya po, lahat po ng ginagawa ng senador, politika na raw. Alam niyo kung bakit? Alam niyo po kung bakit? No? Politika daw. Kasi sabi daw ni Senator Villanueva, pag natuloy daw yung tchatcha at napakialaman yung politika, mawawalan na raw ng kapangyarihan yung Senado. O, kita nyo? Di politika lang. Eh, loko-loko ka pala eh. Kaya sila pumapalag dahil mawawalan pala ng kapangyarihan. Tanga ka pa. Para saan pa sila kung wala na silang kapangyarihan? Bobo talagang puta. Alam mo, Abe, ginagalingan mo lang yung, oh, di ba? Politika lang. Sila lang pala maapektuhan. Ano sila lang maapektuhan? Binuboto ng tao yan. Milyon-milyon ang boto ng bawat senador. Tapos, walang silbi. Tangingot pa. Wala. Sasabihin nyo, okay lang na mawala ng silbi. Bakit pa kami bumuboto ng senador? Kung babaguhin lang ang konstitusyon ng mga ilang tao na hindi naman namin binoto. Ilang bang congressman ang binoto namin sa tingin nyo? Isa lang. Isa lang ang binoto kong congressman. Sila magpapasya para sa atin. Na mawala na yung mga senador. Gusto namin may senador. Bugok talaga ang puta. Kaya daw galit na galit kasi pag natuloy daw yung tchatcha, di ikaw na rin nagpapatunay ng sinasabi na kaya nagagalit yung senador dahil gusto nyo talagang tanggalin sa House of Representatives. Okay. Punta tayo dito po sa kay BP Sara. Alam niyo po, paulit-ulit yan, no, yung mga ICC. BP Sara, abogado po yan, no? Bakit po siya kakabahan? Yung mga tinatakot lang po ng mga ICC. Yung nananakot, hindi naman abogado, si Trillanes. Yung mga salita na salita tungkol sa ICC, hindi naman po. Ni si Duterte, ang dami po niyang sinabi, wala po tungkol sa ICC. Hindi niyo po buwan na po na. Nagsalita siya na gusto niya ihiwalay Mindanao. Nagsalita siya na akusasyon kay Pangulong Marcos. Never po niyang pinagtuunan ng pansin niyang ICC. Kasi wala naman pong katuturan yan.
Ang mahilig lang pong maniwala na ICC, makukulong na, makukulong na. Kailan pa yung makukulong na? Si Duterte, pagkaalis pa lang, sinabi niyo makukulong na. Magdadalawang taon na, ni walang ICC nagpapakita eh. Di ba? O ni anino ng ICC, wala. Ganyan ba yung manghuhuli kay dating Pangulong Duterte na hindi makapagpakita sa tao? Di ba? O, kaya po walang katuturan eh. Ginagamit lang po yan ng isang politiko para maging relevant siya. Ano ba si Trillanes kung hindi niya babanggitin yung ICC? O ano sabi ni Sara Duterte? Kinukonsulta ko naman, may mga kinukonsulta naman akong abogado na marurunong sa international law. Bakit ako kakabahan? Hinahamon ko nga to si Las Cañas. Kung totoo yung binibintang niya, magsampa sa akin ng murder dito sa Pilipinas ng maharap. Lahat po yan, yan ang maliwanag na pamumulitika. Wala rin namang epekto kay BP Sara. Sinama nyo na sa ICC, wala rin naniniwala. Number 1 sa lahat ng survey, yun yung problema nyo lahat. Bira dito, bira doon. No, hanggang ngayon, pag wala na pong masabi, asan ng confidential fund? Ubus na. Putang, di ba yun yung nirereklamo nyo? Bakit nagastos ng 11 araw? Tapos itatanong nyo, nasa ng 125? Hindi ba nasabi na ubus na? Sa mga nagsasabi, simula pa lang, sinasabi na, mas magaling si Marcos, mas magaling. Ipakita po ninyo. Kasi isa po sa mga pinakamagagandang proyekto na hinangaan po kay Pangulong Duterte yung build, build, build. Ano po nabalitaan natin ngayon? Ang dami pong budget para sa ayuda. No? Ayuda dito, iba-iba tawag. AYIX, AKAP, TUPAD, panay ayuda, di ba? O marami pa tayong matutuklasan. Pero ang pinakamasama pong natuklasan natin, ayon din kay Senator Amy, at wala pa pong nagpapalabas na mali ang sinabi ni Senator Amy, wala pong budget para sa flagship program ng DPWH. Ibig sabihin, ngayon, taon na to, wala na po yung build, build, build. No? Wala naman tayong nakitang mga pumasok para magtayo ng mga program. Tuwan-tuwa po na may pumapasok, mas malaki pa po yung pumasok last year kaysa pumasok po ngayon. Alam niyo po, kahit na anong gawin ninyong panghikayat, baguhin niyo man yung konstitusyon, kaya nga po ang pinakamalakas na pang-attract sa mga tao, sa mamamayan, sa mga taga ibang bayan na may pera, foreign investors. Alam niyo po kung ano? Infrastructure. Hindi na po itutuloy. Wala na pong build better more. Ang dami na, di ba? Wala na yun sa pabahay, 1 million a year. Hindi kaya yung 20 pesos. Lahat nagsasabi. Wala na po nagsasabi na kaya pa yung 20 pesos na bigas. Pero may plano lang po siya kung kantsawan na si Duterte o inutil kasi si Duterte. Infrastructure po ang Bakit ba kayo nagkakagulo ngayon sa PIA? Ang dami na po natin nagagastos. Sa totoo lang po, dyan sa lintik na tchatcha na yan. Ilan na pong mga hearing ang kinecreate natin para sa tchatcha. Pera po ng taong bayan niya nagagastos sa mga hearing. Hindi naman pwedeng hindi mag-hearing. Dahil ang dami natin natutuklasan. Yung AKAP na yan, natuklasan natin. Tapusin muna natin to kay Sara Duterte. Okay, sa ayon pa kay Sara Duterte, no? Alam niya rin na si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, ay abogado rin. Kaya alam niya rin po yung mga hakbang. Hindi po, ibig sabihin, walang pake, hindi po iniintindi ng mga Duterte, pamilyang Duterte ang ICC dahil alam na alam po nila na hindi po magpa-prosper yan. No? Yung sinasabi ni Pangulong Duterte na makikipagbarilan na lang siya, nakukulitan na sa inyo, puta, mayat-maya kayong ICC ng ICC. Alam niyo naman si Pangulong Duterte. Di ba? Sasagot yan. Alam mo, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.